Kung dati kinasusuklaman siya ng mga DDS, tulad ng puganting butanding na ito, ngayon hero at santo na siya sa kanila. Halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila si Zaldico. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. Tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang contractor ng senador? Kayo naman, alam nyo ng patakaran. Kapag merong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Weather lang. Pero si Zaldico, kung tutuusin, loyal lang sa pamilya niya. Katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Mula sa pagiging Duterte aslicker, naging aslicker din siya ni Tambaloslos Martin Romualdez for money and influence. Ang sabi nga nila, ang corrupt na politikong gipit sa mga DDS kumakapit. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Zaldico's billions are now worth nothing without political power. Zaldico is a poor man with a lot of money. He has all the money in the world, but none of it buys him his freedom, or buys him his happiness, or buys him his comfort. If I were him, I would return back to the Philippines, face the charges. He says, and he claims that he is innocent. Come home, notarize your statement, give your formal request, give your formal statement in court, and we will give you your day in court. At alam yan ni Zaldi, hindi naman siya bobo, hindi kaya yaman sa gobyerno ng ganyan kung stupid ka. Kaya itinaya niya ang buong buhay, pera at pamilya niya sa pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan.